Sabi po na nila, no, kasi marami po tayong nakausap doon ng mga taga Mindanao, mga Bisaya, mga Dabawenyos, mga taga Mati, no? Taga Basiao, Sabang. Inikot ko po yan eh. Inikot ko po yan. Nag-ikot po kami doon. Sila daw po talaga ay nagtsatsaga lang ngayon sa mga Duterte. Totoo po yan, nagtsatsaga daw po sila sa mga Duterte kasi diyan sa Davao po, no, sa totoo lang, ayon sa sabi sa akin ayon sa sabi sa akin, ang Davao daw po talaga ay di daw po maganda. At nasaksihan ko naman. Nakita nyo rin sa video, di ba? Oh, hindi daw po maganda, nandiyan yung mga kumbaga wala sa ayos yung hindi na arrange yung mga bahay. 'Di ba? Parang squatter yung dating. Oh, totoo po 'yan. 'Di ba? Siyempre, ang papagandahin lang ng mga Duterte yung pinakasentro ng Davao. Pero yung mga gilid na ng Davao, ang pangit. 'Di ba? Tapos kita nyo naman, ang dami pang mga lubak-lubak na kalsada. Nilda Arceo, shoutout po Oh, ang daming lubak-lubak na kalsada. Oh, paano hindi ka magtsatsaga pag umalma ka, patay ka? Tama. 'Di ba? Bawal kang kasing kumontra kasi nga hahanapin ka. Ano yung ugali ni Kibuloy na may angel of death siya? Ganun din po kay Digong. At eto inakwento lang sa akin Oh, pag mga may mga nangyayaring krimen diyan, may mga nahuhuli na nagdodroga diyan sa Davao, hindi na po lumalabas sa TV. Ngayon, magtataka tayo, bakit ang ganda ng Davao? Kasi dinuktor. Tama po si Tore. Dinuktor yung mga krimen sa Davao. Ma'am Tamura, mega love shoutout po Catherine Lucido, shoutout. Huwag kalimutan mag-like sa ating live ngayon dinoktor. Sabi nga nung mga nakakausap ko dyan ng mga Bisaya, dyan, Mami Prissy, shoutout po sabi nila, alam mo yung sinabi ni Tore, totoo yun. Kasi dito sa amin may binaril, may nagdodroga. Nagulat ka na lang, hindi naman binabalita sa TV. Di ba dapat binabalita yan? Sabi ng mga Duterte, maganda ang Davao, yun pala hindi maganda. Yes po, ako taga Davao naman ako. Dapat nga, ang sarili kong lugar, pinopromote ko, di ba? Pero ito po, hindi po paninira. Di ba? Kasi, kung ano yung nakikita ko, sinasabi ko lang. Kung ano po yung nakikita ko sa Davao, sinasabi ko lang. Ang Davao po, malawak yung Davao, kaya nga lang, wala sa ayos. Yung mga kalsada pa lang, Kaya tayo, mapapatanong tayo minsan, nasan yung 51 billion? Bakit ang pangit ng kalsada ng Davao City? Lubak-lubak. Bako-bako. Diba? Yuki. Sabi nga ni Benson, Yuki, Ma'am Yuki, shoutout hindi po pala totoo ang sinasabi nila. Mamaya may papakita pa akong video sa inyo. Relax lang kayo. Diba? Ang kalsada po ng Davao, sino yung nakapanood ng video ko? Press 1. Nakita niyo yung kalsada doon? At eto pa yung matindi, hindi daw po Davao yun. Papatunayan ko sa inyo na Davao yun. Okay? Yung video na in-upload ko kahapon, papatunayan ko sa inyong Davao yun. Siyempre, masakit po yun sa mata ng mga dutae. Kasi nga, ano daw? Parang Saddam Hussein lang, Iraq na kung number 1 ang nangyayari sa... Masakit po yan sa mga mata ng mga dutae kasi nabisto po, nabuking po natin yung baho o kapangitan ng Davao. Diba? Ang laki ng budget dyan. Bakit ganyan lang yung yung improvement? Dito nga sa Manila pag medyo luma na yung kalsada, pinapalitan na agad yan. Diba?
Bakit yan sa Davao wala? Di mo lang mapaayos yung daan. 'Di ba? Para talagang minorder yung ano eh, no? Kalsada. Oh, from Bunawan to Buhangin, okay man ang daan. Oh, ako galing ako Mati City. Okay? Papunta ako ng airport. Nadaanan ko yung Kingdom ni Kibuloy. Okay? Habang yung Kingdom ni Kibuloy, habang hindi pa namin nadadaanan, makikita mo na yung lubak-lubak na lugar. Okay ha? Take note, galing Mati City ha. Papuntang airport. Kasi matagal-tagal din po akong hindi nakauwi sa Davao. Kasi dito nga ako nagtatrabaho noon sa Manila. Tagal din. Imagine 8 years. Kung ano yung pag-alis ko noon, pagbalik ko, ganun pa rin. K.O. Imagine, kung ano yung kalsada na dinaanan ko noon, yun pa rin yung inabutan ko ngayon. Anong nangyari dyan? Elizabeth William, shoutout po, magandang hapon po. Ayan. Imagine 8 years akong nawala dyan sa Davao. Pagbalik ko ngayon, sabi ko, okay na siguro to kasi baka nag-improve na talaga yung Davao. Sus! Yung pa rin yung daan na dinaanan ko noon. Basta, Anoid Black Game. Yun yung may wholesale. Doon banda yun. Papunta sa airport. At sa... Basta, habang papalapit ka sa Kingdom ni Kibuloy, makikita mo na wala sa ayos yung mga kinalalagyan ng mga bahay. Okay? Kumbaga, hindi na hindi na arrange ba? 'Di ba? Tapos, sira-sira yung daan. Oo, tapos, kung mapapansin mo dito sa gilid, may mga damo madudumi. Grabe na yung yung damo, matataas na. Dapat dyan, Davao yan eh. Ayusin nyo. Pero ang Tagum City, sinasabi ko po sa inyo, napakalinis niyan. Ang Tagum City. Iba yung, hindi ang ni Digong ha. Iba yung Tagum, iba yung Davao. Ang Tagum City talaga noon at ngayon, maganda po talaga. 'Di ba? Sino yung nakapunta sa Tagum? Press 1. Alam nyo yung sinasabi ko. Maganda dito sa Davao, ingot. Maganda? Relax ka lang. Aklang Nel G, relax ka lang. Kasi ako, may ipapakita akong video mamaya. Wait lang ha. May papakita akong video, kayo naman. Partida ha. Hindi pa ako nagpapakita ng video pero umiiyak ka na. Sabi nga nung mga nakausap ko, kung may oras ka lang, ikutin mo lahat ng gilid ng Davao. Ang pangit. Ang maganda lang po sa Davao, sa pinakasentro talaga. Okay? Kasi syempre, pang-akit yun ng mga bisita turista 'Di ba? Pero kung iikutin mo yung gilid ng Davao, sasabihin mo talaga, my God, I hate hindi drugs ha. Sino yung taga Davao dito? Press 1. Huwag yung sabihin perfecto yung Davao. At eto pa, sabi nila, yung mga kable daw ng kuryente, yung mga wires daw, naka-install daw sa ilalim ng lupa. 'Di ba? Pero, hindi naman pala totoo. Nakikita nyo, may mga poste pa rin, ganun. Wala namang problema doon, okay naman yun. Kaya nga lang, may mga nagpapakalat ng kasinungalingan na ang mga wires daw, diyan sa Davao, naka-install daw sa ilalim ng lupa. Wala ka daw makikitang poste diyan. 'Di ba? Ang dami kong posting nakita kahapon. Paano na yan? Anong ibig sabihin nun?
O, di ba? Akala natin totoo kasi 51 billion nga. Kayang-kaya naman talaga nilang gawin yun eh. No? Lahat ng mga wire dyan sa Davao i-install nyo sa ilalim ng lupa. Kayang-kaya yun, 51 billion eh. Pero bakit parang wala naman? Hindi pwede binabaha. Ay, siguro kung may budget, kaya naman nilang diskartehan yan eh. Kahit pa binabaha, mas safe nga yun eh. Kasi kung may semento naman, balot naman ng semento yan at naka-install sa ilalim ng lupa, eh, safe yun. Pero kung wire-wire lang, ililibing mo sa lupa, walang semento, walang protection, ay makuryente yun dana ba? Tiger 99 2.0, shoutout sa iyo ha. Support po natin yan ha, si Tiger 99 2.0. Pasensya na mga pre kasi ngayon lang ako nakapag-live ng maayos. Ate G, shoutout po ha. Kasi doon, medyo nag-i-enjoy tayo eh. Alam nga namang mag-enjoy ka, magla-live ka pa. Pag boring lang at may gusto akong balita sa inyo, yun, may live tayo. Kaya nga lang, pansin nyo, putol-putol yung ating live doon kasi sa lugar na napuntahan ko, medyo malabo po yung signal doon. Michael Garcia, Luciano, mega love shoutout ha. Eto na. Shoutout kay Daniel Dumasiga. Eto na ngayon. No, so, may video po akong ipapakita sa inyo. Reds, Open Shimmer, at kay Daniel Dumasiga, shoutout sa iyo ha.